Kaya gumamit ng hanggang 250 tonelad ng heavy fuel oil bawat araw ang makina ng container ship sa buong lakas. Parang swimming pool ng fuel na sinusunog kada silindro bawat 24 na oras. Ang nakakatuwang bahagi, ang makinang ito ay kabilang sa pinaka-epektibong piston engine na nako-convert ng higit sa kalahati ng enerhiya ng gasolina sa pag-usad ng barko. Kadalasan, umabot lang sa 30% ang makina ng kotse at bihira namang lumagpas sa 45% ang power station. O, isang barkong halos 400 metro ang haba, may kargang parang isang maliit na lungsod, dumudula sa dagat sa 25 knots. Sa ilalim ng deck, mabagal na umiikot ang crankshaft, bagyan mas mabilis sa second hand ng orasan, mga mahigit 100 ikot kada minuto at pinapaandar ang propeller na kasing laki ng bahay. Walang gearbox, puro mabagal pero napakalakas na torque lang. Ang makinang gumagawa nito ay ang Wärtsilä Artiflex 76C, 14 cylinder, unang ginamit sa dagat noong 2006 sakay ng Danish container ship na Emma Maersk. Ito ang pinakamalaking at pinakamakapangyarihang reciprocating diesel engine na ginamit sa komersyal na serbisyo. Ang pagkakabuo nito ay kwento ng pandaigdigang kalakalan na humingi ng mas malalaking barko at mga inhinyerong nagresolba ng mga kontrol problemang di kayang tugunan ng lumang disenyo. At tungkol sa sunog sa shipyard na muntik sumira sa punong barko bago ang unang paglalayag nito. May tahimik ding tunggalian sa mga gumagawa ng makina sa Europa, paligsahan sa lakas ng kabayo at krisis sa pananalapi na nagbago ng marami. Ganito itinayo ang dambuhalang makinang ito at kaya malamang manatili ang rekod nito ng matagal. Para maintindihan kung bakit may magtatayo ng makinang kasing laki na maliit na Palma block, silipin natin ang kalagayan ng mga shipping lane noong dekada 90 hanggang early 2000s. Lalong lumalaki ang mga container ship bawat taon at mabilis ang paglaki nila. Noong 1970 at 70, malaki na ang barkong may kapasidad na 4,000 TEU, karaniwang 20 talampakang unit ng container, 20 foot container unit. Pagsapit ng late, 1970, 6,700 TEU na barko nang lumulunsad mula sa mga pantalan sa Asya. Pagsapit ng mid-2,000 umorder ng mga shipping line ng barkong kayang magdala ng 8,000 hanggang 11,000 container sa isang hull. Simple lang ang lohika ng negosyo. Ang mas malaking barko ay nangangailangan ng halos parehong bilang ng crew gaya ng mas maliit. Mas marami itong konsumo ng gasolina sa kabuuan pero bumababa ng husto ang gastos kada container habang napupuno ang deck. Hinahati-hati na ngayon ang bayad sa pantalan, insurance at suweldo ng opisyal at inhinyero sa libu-libong dagdag na container. Para sa mga shipping line na nakukumpetensya sa manipis na tubo, ang paglaki ng barko ang pinakamadaling paraan para bumaba ang presyo ng pagpapadala ng sapatos mula Shenzhen papuntang Rotterdam o saan man. Pero may kapalit ito. Iikot lang ang ekonomiya kung susunod sa schedule ng mas maliliit na barko ang mga dambuhalang barko. Ang lingguhang serbisyo mula Asya papuntang Europa ay nangangahulugan na kailangang mapanatili ng mga barko ang bilis ng mga 25 knots habang tumatawid sa karagatan. Kapag bumagal ang schedule, mas maraming barko ang kailangan ng kumpanya sa parehong ruta, kaya naubos agad ang matitipid. Hindi luho ang bilis. Ang bilis ang dahilan kung bakit gumagana ang lahat ng ito. Sabihin na nating, ang 25 knots sa isang 400 metrong barko ay napakalaking hamon. Habang mas mabilis itinutulak ng barko ang sarili sa dagat, tumataas ang resistensya ng tubig at lumalaki ng di proporsyonal ang lakas na kailangan para makuha ang huling knots. Hindi na kayang itulak ng mga makinang kayang magpatakbo ng 8,000 TEU na barko ang mas malalaking barko sa parehong bilis. Nagsisimula sa 80 megawatts ang numerong binabanggit ng mga may-ari ng barko sa gumagawa ng makina at tumataas pa ito. Ang kumpanyang Swiss na Sulzer ang pinakaangkop sumagot dito dahil ang two-stroke marine diesel nila ang nagpapatakbo ng malalaking kargamentong barko sa loob ng dekada. Ang negosyo ng makina ng Sulzer ay isinama ng kumpanyang Finnish na Wärtsilä noong 1977 na pinanatili ang mga disenyo ng Sulzer at patuloy na dinevelop ang mga ito sa ilalim ng bagong pangalan. Noong huling bahagi ng dekada, 90 malinaw na ipinapahiwatig ng mga shipping lane kina Wärtsilä at sa mga kakumpetensya nito na ang susunod na henerasyon ng mga container ship ay magiging mas malalaki pa at kailangan ding lumaki ng mga makina upang makasabay dito. Ang nais ng industriya ay isang single piston engine na kaya magpatakbo ng lumulutang na bodega kasing haba ng 4 na football field sa Pacific Ocean sa bilis ng lumang ocean liner linggo-linggo sa loob ng 25 taon. Wala pang nakagagawa ng ganoon noon. Naging record breaker ang isang subok na disenyo. Hindi biglang lumitaw ang makinang napunta kay Emma Maersk.
Nagsimula ito noong 1974 nang ipakilala ni Sulzer ang RTA 76C, isang mabagal na marine diesel na may 76 cm bore na idinisenyo para sa susunod na henerasyon ng malalaking container ship na inaasahan ng kumpanya. Ang 76 cm ay lapat ng piston bore na sapat para ka makapasok sa loob. Pero panimula lang yon. Noong 1977, ginamit sa dagat ang unang makinang RTA 76C na may hanggang 12 silindro. Gumana ang mga ito, naglog ng oras ng pagpapatakbo ang mga shipping lines, sinubaybayan ng mga inhinyero ang mga pattern ng pagkasira at napatunayan ng pangunahing arkitektura ang sarili nito sa loob ng maraming taon ng serbisyo sa karagatan. Mahalaga ito dahil ang susunod na mangyayari ay nakadepende sa tiwala sa disenyo sa ilalim ng mga bigat na di pa naranasan. Noong 2000 bilang Fortzilla, na-upgrade ulit ang makina at kumalat ang disenyo para sa 14-cylinder na bersyon. Sa papel, pwedeng umabot sa 80 megawatts ang mas malaking configuration, pero madali lang ang papel. Ang mas mahirap na pagbabago ay naganap noong 2003 nang lumipat mula RTA sa RT Flex. Gumagamit ang mas lumang 2-stroke diesel na mahabang camshaft para mechanical na i-timing ang fuel injection at exhaust valves. Tinangling ng disenyo ng RTX ang camshaft at pinalitan ng electronically controlled common rail system. Ang fuel ay imi-imbak sa high-pressure rail sa tabi ng makina at kinokontrol ng system ang paglabas nito sa bawat silindro sa tamang oras. Mas pinongkontrol, malinis na pagkasunog at maayos na takbo sa mababang bilis ang benepisyo nito kumpara sa mga lumang makinang may camshaft. Hindi agad tumalon si Fortzilla sa 14 na silindro. Ang RT Flex 76C ay unang inilabas sa 8 at 12 silindro na nagbigay sa mga may-ari ng barko at inhinyero ng aktual na datos kung gaano katibay ang elektronikong sistema sa alat ng hangin, panginginig at matinding pagtawid sa karagatan. Na makapagbigay lamang ng sapat na patunay ng serbisyo, ang mga makinang iyon saka lamang nagpasya ang kumpanya na gumawa ng 13 at 14 na silindro na bersyon. Mas mahirap kaysa inaakala ang pagpapahaba ng makina hanggang 14 na silindro sa tuwid na linya. Sa totoo lang, mahirap na ring pakinggan. Ang crankshaft pa lang ay umaabot na sa halos 300 tonelada at bawat dagdag na silindro ay nagdadagdag ng mga puwersang umiikot na parang silusubukang baluktutin ang shaft na parang spring bago ito pakawalan. Ang bearing ay dapat kayang magdala ng libu-libong toneladang bigat. Ang frame ng makina, ang kahon ng bakal na naglalagay ng lahat sa tamang ayos ay kailangang manatiling matibay upang hindi magasgasan ng mga piston ang mga liner sa loob ng 25 taon ng serbisyo. Muling dinisenyo ng mga inhinyero ng Wärtsilä ang crankshaft, pinatibay ang structural member at kinuwenta muli ang bigat ng bearing bawat silindro. Ang mga bahagi ay dapat tumagal ng halos 100 ikot bawat minuto sa loob ng maraming dekada. Noong kalagitnaan ng 2,000 malapit nang matapos sa Diesel United sa Japan, ang unang 14-cylinder RT Flex 76C na lisensyado nilang gawin ang pinakamalaki. Tinatayang 2,000 at 300 tonelada ang bigat nito, may taas na 13.5 metro at habang 27 metro mula dulo hanggang dulo. Nakareserba na sa order book ang destinasyon para sa Danish na container ship sa Odense Steel Shipyard na planong maging isa sa pinakamalalaking barko. Paano gumagana ang napakabagal na dambuhala? Pumasok ka sa silid ng makina ng Emma Maersk at ang unang mapapansin mo ay parang nasa loob ka ng isang gusali, hindi ng isang sasakyan. Sumasakop ang makina sa 3 palapag. Mula sa ibaba, makikita mong halos hindi natanaw ang kisame sa taas ng mga takip ng silindro. 27 metro ang haba mula dulo hanggang dulo, halos kasing haba ng tennis court, at 13.5 metro naman ang taas mula crankshaft hanggang tuktok ng silindro. Ang 14 na silindro ay nakahanay sa isang tuwid na linya. Bawat isa ay may bore na 900 at 60 mm at stroke na 2.5 metro. Ibig sabihin, bawat piston ay bumababa ng halos kasing taas ko sa bawat downstroke 14 na beses na bahagyang hindi sabay-sabay. Kapag pinagsama-sama, ang kabuang swept volume ay umaabot sa humigit kumulang 25,480 litro. Ang makina ng isang pampamilyang kotse ay may kapasidad lamang na 1 hanggang 2 litro. Ginagamit nito ang volume na yan sa isang slow-speed 2-stroke cycle, ang parehong batayang ideya na ginagamit sa pinakamalalaking marine diesel sa loob ng isang siglo. Ang bawat silindro ay nagpapaputok sa bawat ikot, hindi sa bawat ikalawang ikot. Pumapasok ang sariwang hangin sa mga port sa ibaba ng cylinder liner na nalalantad kapag bumaba ang piston. Lumabas ang tambutso sa balbula sa ulo ng silindro. Ini-inject ang krudo sa tuktok ng stroke, nag-ignite dahil sa compression at itinutulak pababa ang piston. Ang mga turbocharger na pinapaandar ng mismong tambutso ay nagtutulak ng hangin papasok sa mga silindro sa ilalim ng presyon. Na siyang dahilan kung bakit napakaraming krudo ang nasusunog ng malinis sa bawat silid pagsunog sa bawat ikot. Nakakagulat ang bilis ng lahat ng ito.
Sa buong lakas, umiikot ang crankshaft ng mga 100 at 2 na revolusyon kada minuto. Medyo mabagal talaga yon. Mas mabilis ito kaysa second hand ng orasan gaya ng sabi natin. Walang gearbox sa pagitan ng makina at propeller. Direkta nakakabit ang crankshaft sa propeller shaft na nakakabit naman sa 6 na talim na propeller na 10 metro ang lapad. Naglalabas ng lakas ang makina hindi sa pamamagitan ng mabilis na pag-ikot kundi sa pagtulak sa propeller gamit ang napakalakas at matyagang puwersa tuwing bumababa ang piston. Sa unang anyo nito sa barkong Emma Maersk, ang ayos na iyon ay may rating na 80,000, 80 kilowatts, mga 100 at 9,000 horsepower. Ang mga susunod na in-upgrade na bersyon na may mas mahusay na turbocharger at tuning ay umabot sa 4.42 megawatts o mga 100 at 14,000 horsepower. Ang sikreto sa numerong iyon at maayos na konsumo ng gasolina ay ang Common Rail Fuel System nagtakda sa RT Flex Generation. Sa halip na isang mahabang camshaft na tumatakbo sa haba ng makina at nagbubukas ng mga injector ng mechanical habang umiikot, ang gasolina ay nakaimbak sa mga high pressure rail na tumatakbo sa tabi ng mga silindro. Ang electronic control unit ang nagkokontrol sa paglabas ng gasolina at exhaust sa bawat silindro gamit ang computer-controlled valves na tumutukoy sa oras, tagal at presyon ng injection. Mahalaga ang benepisyo nito sa mababang karga kung saan mausok at magaspang ang takbo ng lumang makina na may camshaft. Ang RT Flex ay nananatiling maayos at malinis kahit sa mas maraming bilis ng operasyon. May 2 pang mahalagang sistema. 3 turbocharger ang nakakabit sa 14 silindrong bersyon. Kasing laki ng maliit na kotse ang bawat isa at umiikot ng libu-libong beses kada minuto gamit ang bearing na nilalamig ng langis ng makina. Bukod sa turbocharger, kinukuha ng waste heat recovery system ang enerhiya mula sa exhaust steam matapos gamitin ng turbo. Sa ilang MMS class na mga installation, ang nakuhang init ay nagpapatakbo ng steam turbine at generator na nagbibigay ng dagdag na 10 hanggang 12% ng output ng pangunahing makina bilang kuryente para sa barko. Ang performance figures ang tunay na nagpapasikat sa makinang ito. Ang specific fuel consumption ay mga 100 at 71 gramo kada kilowatt-hour sa full load, halos abot na ng piston engine na gumagamit ng heavy fuel sa theoretical na hangganan nito. Lagpas 50% ang thermal efficiency sa pinakamainam na operating point. Sa pinakamataas na lakas, kumokonsumo ang makina ng hanggang 200 at 50 toneladang heavy fuel bawat araw. Iyan ang halaga ng pagtutulak ng halos 400 metrong kargadong barko sa karagatan sa bilis ng isang kotse sa probinsyang kalsada. Emma Maersk at ang panahon bago ang unang biyahe. Ang makinang magdadala ng record ay nalibot na sa 3 bansa bago pa pinaikot ang propeller. Galing sa Switzerland ang disenyo nito mula kina Sulsa Sunser, Invicta. Pagbuo at intelektual na pagmamayari ay pag-aari ng Wärtsilä sa Finland. Sa Japan, isinagawa ng Diesel United sa ilalim ng lisensya ang paghuhulma, pagmamakinang at pag-a-assemble ng 14 silindrong bersyon dahil sila lang ang shipyard na may kakayahan sa ganitong laki ng pyesa. Pagkatapos, pumunta kami sa Denmark at ibinaba ito sa hall na ginagawa sa Owen Aarhus Steel Shipyard para sa Maersk. Ang Emma Maersk ang pangunahing barko ng E-Class, isang 8 barkong klase. May habang 377 metro at lapad na 56 metro, isa siya sa pinakamalalaking container ship sa mundo nang inilunsad. May nominal na kapasidad itong 11,000 TEU, ngunit ayon sa Maersk, mas mataas pa ito kapag isinama ang mas maliliit na container. Ipinagawa siya para sa ruta mula Asia papuntang Europa, dinisenyo upang makamit ang bilis ng serbisyo na halos 25 knots sa bukas na dagat at ang kanya nag-iisang 14-cylinder RT Flex 76C. Ang dahilan kung bakit naging posible ang schedule na yon. Noong ika-6 ng Hunyo, 2006 halos tapos na ang barko sa Orense Yard nang magkaroon ng sunog. Nagsimula ito sa accommodation block, tour ng mga kabina, opisyal at tulay sa ibabaw ng deck at mabilis kumalat sa itaas na bahagi. Mahigit 100 bumbero ang tinawag, kita sa buong funen ang usok mula sa nasusunog na superstructure at magdamag nilabanan ng crew ang apoy para di kumalat sa mas mababang deck na may makina at cargo hold. Hindi lang ang barko ang nalalagay sa panganib sa mga oras na iyon. Kasama rito ang lahat ng taon ng disenyo sa Wärtsilä, ang lisensyadong makinang gawa ng Diesel United na naka-install at ang punong barko ng klase na pinili ng Maersk para sa fleet renewal nila. Isang masamang gabi sa pantalan, kayang burahin lahat yon bago pa makalabas ang barko. Nakontrol ang sunog, itinayo ulit ang accommodation block sa pantalan, pinalitan ang kagamitan sa tulay at na-delay lang ang schedule ng ilang linggo. Pumasok sa serbisyo si Emma Maersk noong Setyembre 1, 2006 at naglayag mula Aarhus patungong Asya sa unang biyahe niya. Ang 14-cylinder RT Flex 76C na dati nasa trade publication at guhit lamang ay ngayon nagpapaandar na ng propeller ng isang container ship sa dagat.
Sa engine room, gumagalaw ang mga inhinyero sa mga catwalk na kahabaan ng malalaking silindro, dumadaan sa mga takip na mas malaki pa sa mesa at may cylinder liner na kayang atyatin ng tao pag overhaul. Lubos na otomatiko ang engine room at maliit na grupo lang ang nagbabantay rito mula sa control room sa likod ng makapal na salamin. May nangyaring kaganapan noong Pebrero 2013. Habang dumadaan sa Suez Canal, pinasok ng tubig ang engine room ng Emma Maersk sa may shaft tunnel mula sa sirang stern thruster compartment. Hindi nasira ang makina ayon sa disenyo, pero dahil sa baha, tumigil ang barko at kinailangang hilahin palabas ng kanal para kumpunihin ng ilang buwan. Pinaalala nito ang ibig sabihin ng pagpapaandar ng isang buong megaship gamit ang iisang propeller. Isang insidente lang sa isang kompartimento at ang pinakamalakas na diesel engine ay nanatiling tahimik, naghihintay madrain at ayusin ng ilang buwan. Sa loob ng halos isang taon, si Wärtsilä lang ang namayagpag sa larangan. Noong 2007 dahil sa bagong turbocharger at tuning, ang 14-cylinder RT Flex 96C ay na-upgrade sa 8.442 megawatts o 114,000 horsepower mula sa isang piston engine na nagpapagana ng isang shaft. Ngunit may bagong kalaban na. MAN Diesel, ang kumpanyang Aleman na ang mga 2-stroke marine engine ay naging pangunahing karibal ng Sulzer sa loob ng mga dekada ay inanunsyo ang 14K 78 MEC7 astig ng pangalan mga pare. Ang gore ay 78 cm, 2 cm na mas malapad kaysa sa Wärtsilä at ang planong rating ay 87,200 at 20 kilowatts. Sa papel, nagbisenyo ang MAN ng mas malakas na makina kaysa sa anumang makinang nagpapaandar ng propeller saan man sa mundo. Pero hindi lang ito tunggalian sa engineering. Ang Wärtsilä ay kumakatawan sa isang tradisyong pinangungunahan ng mga Finnish sa Europa na may pamana ng disenyo mula sa Switzerland at lisensyadong ginagawa sa Asya. Ang MAN, ang pangunahing kumpanya ng mabigat na industriya sa Alemanya na may lisensyadong network sa Korea at Japan. Pinanood ng shipping lines ang paligsahan dahil ang laki ng kanilang susunod na barko ay nakasalalay sa kayang ibigay ng mga gumagawa ng makina. Ipinagmamalaki ng mga pambansang industriya kung aling tagagawa ang may pinakamataas na bilang. Naglalatala ang mga trade journal ng mga talahanayan ng paghahambing. Inilalatag ng mga papel sa komperensya ang kaso kung bakit mas maganda ang isa kaysa sa isa pa. Mahalaga talaga ang numerong horsepower sa babalat ng technical na brochure. Tapos, parang bumagsak ang merkado na sana magbabayad para doon. Mas matindi tinamaan ng 2008 financial crisis ang container shipping kaysa ibang sektor. Biglang bumagsak ang dami ng kalakalan, gumuho ang mga presyo ng kargamento at ang mga order book na nagbigay katwiran sa susunod na henerasyon ng mga megaship ay biglang naging delikado imbes na kahanga-hanga. Lalong lumala ang sitwasyon ng tumaas at manatiling mataas ang presyo ng heavy fuel oil noong late 2,000 satang barkong gumagamit ng 200 tonelada ng gasolina kada araw sa 25 knots ay parang nagsasayang na lang ng pera. Ang naging tugon ng industriya ay ang slow steaming. Ang mga barkong dinisenyo para maglayag sa bilis na 25 knots ay binagalan sa mga 20 o 21 knots at sa ilang ruta mas mababa pa. Dahil mabilis tumaas ang resistensya ng tubig habang bumibilis ang takbo, ang pagbawas ng ilang knots ay malaking tipid sa gasolina, kadalasan 1 katlo o higit pa, kahit madagdagan ng 1 o 2 araw ang biyahe. Nagdagdag ng barko ang shipping lines para mapanatili ang weekly schedule kahit mabagal ang biyahe dahil mas nakakatipid sa gasolina kaysa sa gasto sa charter. Agad itong naramdaman ng mga gumagawa ng makina. Nagsimulang mawala ang karaniwang pangangailangan para sa 100,000 horsepower sa ilalim ng isang hatch. Ang bagong henerasyon ng megaship tulad ng Triple class na in-order ni Maersk noong 2011 ay ginawa para sa mas mababang bilis, 2 mas maliit na makina at mas epesyente imbes na pinakamalakas. Ang mahalagang brochure number nun ay hindi na ginagamit sa pag-order. Hindi rin nagkaroon ng sariling barko ang 14K 78 MEC7 ni MAN. Kumpleto na ang disenyo at lisensya at pasado sa espesifikasyon kaya dapat ay may titulo na ito. Pero walang may-ari ng barko na nag-order kaya hindi nagamit ang mas malaking makina. Patuloy ang operational record ng 14-cylinder RT Flex 96C sa Emma Maersk at mga kapatid nitong barko. Napanatili ng makina ng Wärtsilä ang Corona dahil umalis sa paligsahan sa gitna. Ang gastos ng pagsunog ng mabigat na krudo. Kahit mataas ang efficiency ng RT Flex 76C 50% ng enerhiya mula sa 200 at 50 toneladang krudo ay marami pa ring carbon at asupre na lumalabas sa tambutso araw-araw. Ang pagsunog ng ganong karami ng kahit anong material ay may mga epekto at lalo pang pinalala ng krudong ito ang mga iyon. Ang mabigat na crudo o bunker fuel ay lumalabas sa pinakailalim ng proseso ng pagpipino. Makapal at parang alkitran itong latak na natitira matapos alisin ang mas magagaan para sa gasolina, diesel o jet fuel. Mura ito kada tonelada, siksik sa enerhiya at sa normal na temperatura, malapot ito na mas kahawig ng malamig na arnibal kaysa ordinaryong likido.
Bago ito makarating sa mga silindro, kailangan muna itong painitin hanggang mga 130 degrees Celsius sa mga tangkay at tubo. Ihiwalay mula sa tubig at latak gamit ang mga centrifuge sa barko at idaan sa mga filter na sapat ang pino para maprotektahan ang mga injector. Sa kasaysayan, naglalaman din ito ng asupre na umaabot hanggang 3.2% ng kabuuang bigat, mga antas na hindi maiisip sa anumang gatong para sa mga sasakyang panlupa. Mga 3% lang ng pandaigdigang carbon dioxide ang galing sa pagpapadala. Noong dekada 2000, naging malinaw na ang sulfur oxide at particulate mula sa industriya, lalo na sa abalang rutang baybayin, ay nagdudulot ng sakit sa paghinga sa mga lungsod ng pantalan at pag-ulan ng asido sa malalayong lugar. Nakatulong ng kaunti ang electronic injection ng RT Flex, nagbigay ng mas malinis na pagsunog, mas kaunting usok sa mababang karga at bahagyang mas mababang konsumo. Pero ang pangunahing chemistry ng krudong yon ay nangangahulugan talagang magiging marumi ito kahit anong gawin. Dumating ang tugon ng regulasyon mula sa International Maritime Organization noong ika-1 ng Enero 2020 kung saan ang pandaigdigang limitasyon sa nilalaman ng asupre sa marine fuel ay bumaba mula 3.5% hanggang 0.5% na may mas mahigpit na limitasyon na ipinatutupad na sa mga itinalagang coastal control areas. May tatlong praktikal na pagpipilian ang mga operator ng barkong pinapagana ng makina gaya ng RT Flex 96C. Pwede silang maglagay ng exhaust gas scrubbers, malalaking washing tower sa tambutso na nag-aalis ng asupre gamit ang tubig dagat. Pwede silang lumipat sa very low sulfur fuel oil na mas pinong at mas mahal o gumamit ng marine gas oil na mas malinis pero mas mahal pa. Karamihan sa E-class na barko ay may scrubber, kaya nagpatuloy silang gumamit ng mas murang heavy fuel at sumunod sa bagong limitasyon. Ang Wärtsilä ay nagdagdag din ng parallel na solusyon sa makina. Ang electronically controlled cylinder lubrication ng RT Flex engines ay naglalagay ng langis sa liner kapag kailangan lang, kaya malaking nababawasan ang konsumo ng cylinder oil kada biyahe. Inayos ng Fuel Flex ICU upgrade ang Fuel Injection Control Unit para mapahaba ang buhay at mabawasan ang tagas mula sa matagal na paggamit. Tinaasan nito ang antas para sa mga nagpapatakbo ng engine room. Sa Emma Maersk class, kailangan magbasa ng electronic control dial ang senior engineer. Ang mga ininyero ay namamahala ng high pressure hydraulics, nagbabantay ng fuel heating at centrifuge, nag-i-interpret ng monitoring data at kailangan pa ring maintindihan ang mabibigat na bahagi ng slow speed 2-stroke kapag may kailangang baklasin sa laot. Huling higante ng diesel era. Noong 2015 ibinenta ng Wärtsilä ang negosyo nito sa mga makinang 2-stroke. Ang bagong kumpanyang Winterfare Gas and Diesel ay nakabase sa Swiss na bayan kung saan higit 100 taon nang gumagawa ng malalaking marine engine ang Sulzer. Karamihan ng shares ay napunta sa CSSC, China State Shipbuilding Corporation. Tinanggal ang Finnish brand mula sa pinakamalalaking 2-stroke at namana ng Chinese-Swiss joint venture ang design archive na gumawa ng RT Flex 96C. Ang naging daan ng produktong iyon sa loob ng 3 dekada ay sumasalamin sa makabagong paggawa ng barko sa maliit na anyo. Swiss ang lahi ng Ball, Finnish ang nagdevelop, Hapones ang 14-cylinder castings. Mula Denmark at Korea ang HAL at kumpanyang may-ari ng guhit ay nakapailalim sa Shanghai. Ang makinang nagpapagalaw sa kargamento ng mundo ay gawa sa piyesang mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa dekada 2020, nananatiling pinakamalakas na reciprocating diesel engine sa komersyal na serbisyo ang 14-cylinder RT Flex 96C. Marami pa ring sakay ng Emma MMS at mga kapatid nito ang patuloy sa dagat at tumatakbo hanggang sa 2 dekada na ng serbisyo dahil sa mga overhaul. At maaring manatili ang record na yon ng matagal dahil ang tanong na tinatanong ngayon ng mga gumagawa ng makina ay iba na. Ngayon, ang mga order ay para na sa dual fuel designs na gumagamit ng LNG o methanol kasama ng diesel, ammonia truss, hybrid setups na may battery support at hulls na ginawa para sa mas mababang bilis. Hindi na raw horsepower ang bida sa brochure. Dumating ang RT Flex 96C sa huling sandali. Gusto ng container shipping ng mga barkong mas malalaki at mas mabilis kaysa sa anumang naitayo noon, kaya gumawa ang mga inhinyero ng Wärtsilä ng makinang na nagagawang gawing pasulto na galaw ang mahigit kalahati ng heavy fuel oil nito sa 100 at 2 revolusyon kada minuto. Ito ang naging pinakamataas na punto ng panahon ng malalaking diesel na gumagamit ng langis bilang panggatong. Maaring tumagal ang record hindi dahil walang kayang higitan ito, kundi dahil ang layunin ng industriya ngayon ay mailipat ang parehong kargamento na mas konti ang polusyon sa hangin at tubig. Salamat sa panonood.